Mga gabing hindi ko malilimutan. Ang puting babae sa Balete Drive. Ang takot, hindi laging tungkol sa mga multo o halimaw. Bawat gabi, may mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag. Mga kwento na mas magaan sa isip, pero mabigat sa puso. Ako si Rian. At ito ang gabi ng Ang Puting Babae sa Balete Drive. Noong mga kabataan ko, naririnig ko madalas sa mga matatanda ang kwento tungkol sa isang babaeng puti sa Balete Drive. Dati, iniisip ko lang na puro kwento lang yon ng mga takot. Hindi ako naniniwala sa mga ganun. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi ko na makalimutan. Isang gabing hindi ko alam kung anong puwersa ang nagdala sa akin sa kalsadang iyon. Pauwi na ako noon mula sa isang long day ng trabaho. Sabi ko sa sarili ko, madali lang. Baka mabilis na akong makauwi pag dumaan ako sa Balete Drive. Maraming beses na akong dumaan doon at hindi ko pa naranasan na may mangyaring kakaiba. Pero sa gabing yon, may naramdaman akong iba. Bumangga ang ilaw ng kotse ko sa madilim na kalsada. Wala ni isang tao. Tanging mga puno ang nasa gilid ng kalsada at ako lang mag-isa. Ang dilim ng paligid, pero ramdam ko ang hangin. Hanggang sa may nakita akong babae. Nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang ilaw ng kotse ko ay tumama sa kanya at nakita ko ang damit niyang puti. Sobrang puti. Hindi ko siya makita ng malinaw, pero alam kong may nangyaring mali. Nakatayo lang siya, walang galaw. Nasa gitna siya ng kalsada, hindi umiwas, walang reaksyon. At habang tumitingin ako, parang may puwersang humahatak sa akin. Hindi ko maintindihan, pero sa bawat sandali, may nakakapagod na pakiramdam. Parang may hindi tamang nangyayari. Nagpatuloy ako ng kaunti, pero nanatili siyang nakatayo, nakaharap sa aking sasakyan. Habang tinatanaw ko siya, hindi ko na kayang ipagpatuloy. Tumigil ako. Walang tunog, walang galaw. Hindi ko siya kayang iwasan, pero hindi ko rin kayang magpatuloy. Parang may hinahatak akong puwersa papalapit. Tumakbo ako ng mabilis. Tumigil ang sasakyan ko. Parang may dumaan na malamig na hangin sa paligid. Ngunit may narinig ako. Ang hininga. May malalim na paghinga. Mabigat, mabagal. Parang may ibang tao. Pero wala. Walang ibang tao kundi ako at ang babaeng yon. Binaba ko ang preno at pinatulin ko ang takbo. Akala ko ay tatakas na ako, pero hindi ko siya maiwasan. Habang umaandar ako, nakita ko siya sa rearview mirror ko. Nasa likod ko siya. Hindi ko maintindihan, pero para siyang sumusunod. Hindi tumitingin, hindi rin siya gumagalaw, pero nararamdaman ko na may nakaabang sa akin. Hindi ko kayang magpatuloy. Dumating ako sa isang simbahan. Tumigil ako doon. Pinatay ko ang makina ng kotse. Wala nang galaw. Wala nang ingay. Hanggang sa nakita ko siya. Nasa harap ng simbahan. Tumayo siya. Nakaharap sa akin. Parang hindi ko kayang ikilos ang katawan ko. Alam ko na may mali. Pero hindi ko kayang kumilos. May naglakad sa loob ng simbahan at ang bawat hakbang niya ay mas mabigat. Mabilis kong iniwasan siya, pero hindi ko siya kayang tanggalin sa paningin ko. Parang ang mga mata ko ay nakatutok lang sa kanya. At sa bawat galaw, nararamdaman ko ang bigat ng presensya niya. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Wala na akong lakas na magpatuloy. Hindi ko na siya muling nakita. Pero hindi ko rin siya makalimutan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung siya ba ay multo o isang tao.
Ang mga mata ko ay nakatingin pa rin sa gabi. At kahit na iniwasan ko na ang kalsadang yon, may mga gabing nagbabalik pa siya. Hindi ko siya matanggal sa isip ko at sigurado akong hindi pa siya tapos. Sa isang bagong apartment sa Quezon City, may reklamo ang isang residente. Tuwing 10 oras ng gabi, may naririnig siyang hakbang sa koridor. Ngunit hindi siya sigurado kung may tao ba. Ang misteryosong tunog ay palaging nagsisimula sa puting babaeng nakita sa kanyang harapan. Hindi mo kailangang maniwala sa mga kwentong ito, pero minsan, ang katotohanan ay naroroon sa mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag. Ako si Rian. Ikaw, anong tatak-takot mo?